Hello mga igsuon, mayong adlaw yung tanan diha. So karon mga igsuon nata ilang taon nga conversion story. So gikan siya sa sect nga Rizalian. Kung kabalo mo unsa ng Rizalian mga igsuon, mo na sila mga tao nga nisimba sa ilang founder. Dayon ang si Rizal, nagtuo sila nga si Rizal mo ay reincarnation ni Jesus Christ. So ana mga igsuon, so for almost 19 years siya sa ilang sekta nakita niya ang kamatuoran sa Seventh-day Adventist. So kanang mga igsoon atong lantaon ang kani iyahang conversion story. Ana. I'm Joanne Digenio from Island Garden City of Samal, 59th batch, assigned in Ethiopia, sa Africa. I came from a cult religion, more on Spiritism, and we worship also our founder. Yes, we worship Jesus, and then additional na yung founder namin. So parang So Jesus first. Jesus first, i-mention yung name ni Jesus, and then yung name ng founder namin. So 'di ba yung religion nyo is Rizalian if I'm not mistaken. Yes. So wino-worship niyo din ba si Rizal? Yes, of course. Isa siya sa yung parang reincarnation ni Jesus, andun doon sa kanya. So si Rizal is parang Jesus sa inyo. Yes. So ano po ba yung mga practices ng mga cult sa yung religion? Kasi I born na Rizalian. Rizalian talaga. Then Yung mga parang parents wala mo lang din sa akin na di mag-use ng Bible kasi forbidden, yung ganyan. Sa altar lang talaga siya ilagay. Then we sometimes say Latin words, and then di namin maintindihan kung anong ibig sabihin. May mga may mga answered prayer din ba kayo? Mga miracles na nangyari sa religion nyo? Yes, meron. Lalong-lalo na kapag may mga sakit yung mga members, and then they will go to our founder to yung mag-ask ng help for them na ma-heal. So for almost 19 years sa religion namin, talagang 19 years. Tarang yung na-blind talaga yung pag-iisip ko. Akala ko kasi, yun na yun, totoo na yun. Kasi nga, yung ini-introduce nila, always unity, love, yung ganyan lang. Tapos, di gumagamit ng mga verses. And then, we usually sing praises to the founder, not to Jesus. Sunday yung sa pag-keep namin ng pagsamba. And then, 7 to 10 p.m. 7 a.m. to 10 p.m. Ang tagal. Uuwi lang kung magugutom. kung kakain, ganyan. So, may more on singing, and then, we never use or sing mga religious song. We usually sing yung mga modern songs, like love songs, yung pang 80s, pang 90s. Talagang yan yung mga kinakanta namin. At saka, meron ding dance number kung meron kayong performance as a group, so you can show it to the crowd. Kanyan. So, di talagang dapat nakasuot ng white all, at saka yung, parang tawag dito? Robe? Yung robe dito sa head. Oo. Hijab? Hindi naman hijab. Parang robe lang. I-cover sa hair nyo. So, white talaga. Bawal yung black. Bawal yung colored. Talaga, dapat white. So, di ba, may sinabi ka sa akin, founder. So, kung saan yung founder nyo, dun din kayo? Or ano ba yung sumusunod kayo sa founder nyo? Oo. Talagang siya yung naging example namin that time. At saka, yung free, yung voluntarily, yung pag-serve sa kanya, na walang bayad, kami pa yung maglalaba, magpapakain. Sa kanya? Oo. Akala ko and yung the whole founder family also will, yung bubuhayin nyo. Oo, bubuhayin namin. So, akala ko si founder yung magbibigay sa inyo ng pagkain. Hindi pala. Hindi. So, kayo yung bubuhay sa family ni founder. So, wala kaming tithes, and we don't know what is tithes. So, offering lang kung ilan lang yung pwedeng mabigay. And then, yung mga offerings,
papunta dun sa kanila. How did the message of Adventism open your eyes from your old belief, and which part of the Adventist teaching really converted you? Ba't na-convert ka sa Adventist? Before ako na-baptize, it took a year before I decided to get baptized. And then, kasi, meron akong teacher before na, yung alam ko lang kasi sa Seventh-day Adventist is the word Sabadista. So, and then, very strict niya. And yun, na-discourage ako, may prejudice ako about Sabadista, but I don't know na yung meaning pala nun is Seventh-day Adventist. So, that time na nag-work ako, yung nag-stop ako sa college, sa nag-work ako, then, yun bang yung hindi mo in-expect yung plano ng Diyos. And then, may yung nagligaw sa akin, and then, bigla niya akong always siyang nag-share about Daniel and yung dream ni Nebuchadnezzar. Talagang paulit-ulit niyang sinishare, and then always siyang nag-share about kang Ellen White. Hindi ko naman alam kung sino si Ellen White. Kasi nga, hindi ko mahilig magbasa. Hindi ko nga alam kung anong meron sa Bible. Yung alam ko so, lang. wala kang idea sa Bible? Hindi mo Wala. alam kung ano yung Bible? Oo. Kasi bawal nga sa amin. Bawal Kasi kayo holy. mag-open ng Bible? Oo, holy. So, yung may Bible kami na maliit, yung Old Testament lang, pag yung gusto ko siyang basahin ba, tapos pag makita ako ni mama, bigla lang siyang, oy, wag mong hawakan yan kasi holy yan. Kung, ha? Paano natin malaman kung anong meron dito, kung ganyan. So, that time, pero yung before ko nalaman na Seventh-day Adventist, pinasyalan niya ako ng Friday. Ako, ba't naman Friday? Usually, hindi kami nag-chat, nagte-text pag Friday. And then, bigla niya akong in-offer na magpasyal kami Friday evening. And then, I don't know, na-expect ako na siguro sa mall. And then, bigla na lang pumunta sa isang napakalaking simbahan. Ako, ano pala to? Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist so, inaya Church. ka ng date sa church? Oo. Wow. Yun, wow, napaka-solemn ng worship nila. And then doon na-remember ko yung prayer ko nung hindi pa ako Adventist. Yung may ex ako ba, tapos in-invite ko siya na magsimba. And then, he replied na, ayoko, ikaw lang. Then bigla lang akong nag-pray na hindi ko naman alam kung paano mag-pray. Yung patalikod, tapos, Lord, gusto ko magkaroon ng boyfriend na yung religyoso, yung religious ba. Then, nawala lang siya sa akin. And then, doon, that time na nag-pray yung mga Adventist, doon ko na-remember na, nag-pray pala ako na gusto ko magka-boyfriend ng... Naalala mo yung prayer mo? Gusto ko magka-boyfriend ng, yung talagang meron si Jesus sa kanyang heart, at saka nagsasamba ba. So, yun. And then, nag-share siya about Daniel and Revelation, share siya doon about... ka na parang, parang may interest na about, parang na-curious ka, sino ba yung mga tao? Oo, kung meron palang ganun niya. May bato na dun sa estatwa. Yung mga... Kung and then si Jesus ang symbolizes nun. So, kaya that time, nag-self-study ako at saka... So, nag-reread ka na ng Bible? Oo, na-amaze talaga ako sa mga message about... Talaga yung Holy Spirit yung nag-help sa'yo ba na you need to read it. Kahit na ano pa yung gustong sabihin ng mama mo na wag mong basahin kasi ganyan, bawal sa atin yan. So, bumili ka ng Bible or yung... Hindi. May nagbigay sa akin ng Bible na talagang lumang-luma na siya. Oo, tapos Bisaya siya na Bible, and then dun ko nabasa yung may word na Sabado, at saka yung bawal na ipapakain yung karne na baboy. Di ba yung family mo is born Spiritism or Rizalian? Paano? Okay lang ba sa kanila na nagbabasa ka ng Bible, hindi pa sila nagagalit, or nagsisimba ka na? Isa din yun sa dahilan kung bakit ang tagal kong mag-decide na magpabaptize, kasi halos every Sabbath, I'm always crying.
kasi naggagalit sila ba. Tapos ayaw nila kong bigyan, ayaw nilang magluto for me pangbaon sa Church. pang church. And, So, pumupunta ka sa church na hindi kumakain. hindi, may ano pa naman, may potluck, di ba? Oo. Every Pero sa Saturday. morning, hindi ako nagbe-breakfast kasi hindi sila nag-prepare ng breakfast for me kasi ayaw nga nila na magsimba ako ng Saturday. Pero I'm striving to worship on Saturday kasi naintindihan ko na Saturday talaga yung totoong Sabat ng Diyos. Time na yung nag-start na ako na magsimba, in-invite ko yung kapatid ko. Talagang napakahirap. Yung bang pagpatong ng Friday, talagang nervous ka na kasi, hala, iiyak na naman ako bukas. Oo, paano to? Gusto kong isama yung kapatid ko kasi gusto kong na mas malaman din niya kung ano talaga yung totoong Sabat. Yung kapatid ko kasi, lang siya ba, yung gone flow lang, kung saan si ate, doon din siya. So, ang plano namin, punta ka doon sa brother natin, doon ka na kumain, doon ka na magbihis, doon ka na maligo. Kasi alam ko na papagalitan tayo ni Papa kung makita niya tayo na nagbihis. So, aalis ka sa bahay na hindi Oo. Then, hindi kami dadaan sa way talaga papuntang highway. Doon kami mag-shortcut sa gubat? Oo, sa gubat. Para lang makasimba. Yun, yung sinabi ko kanina, yung about sa mga parents ko na ayaw talaga nilang mag-Adventist ako. And they also don't know the Adventist. So sila yung isa sa mga hindrances ko na tagal kong mag-decide na magpabaptize at magpamembro sa Adventist. But then, talagang gusto ni Lord na mag-Adventist ako kasi community kasi kami ng ganun na religion. Kulto. Oo, parang may plano talaga ang Diyos ba sa community namin. Kaya doon decide ako na, okay Lord, I will respond to your calling na magpabaptize. Then isa din yun sa mga hindrances ba na yung napakatagal kong mag-decide kasi gusto ko na fully equip ako kung mabaptize man. Yung alam ko ng paano mag-message, mag-pray. Kasi yun nga yung parang yung sa mind mo ba na nagbabattle yung mind mong na ba't ka mag-Adventist? Ang daming bawal. Dito sa atin, wala. Free. You're free to do what you're going to do. And then, you're free to eat. Lahat talaga. Lahat. Ano mga nakakain na ako ng sawa. Aso, hindi pa. Muntik na. Kasi yung mga lasinggero, and then, uy, ging, tikim ka muna nito. Ako nga, ano ba yan? Siya nga, baboy to. Ganyan. Ayoko kumain kasi busog ako. Sige na. And then, yung pulutan. Yung pulutan. Yung malapit na ko nang makain ba siya. Sabi na, uy, aso yan. Ha? Ayoko. Baka maging aso ako nito. Then, frog. Parang chicken lang din daw. Sa farm na frog. Mas masarap pa sa chicken. Yung frog? At saka many more. How about yung boyfriend mo? Sinuportaan ka ba talaga niya na maging Adventist? Yes, para eager talaga siya na mag-Adventist ako. At saka, he knows kasi sa situation namin. Kasi malapit lang yung barangay nila at sa amin. Tsaka, how about sa mga actually, punong-puno ako ng judgments doon at saka criticisms doon sa community namin. Hala, ba't nag-Adventist yan? Ba't dito pa yan nakatira? Adventist naman yan. Mga ganyan, mga, I don't care about their judgments about me, about our religion. As long as God put me that place for a purpose. And maybe someday maintindihan din nila, and I'm also praying to God na yung magkaroon sila ng open-minded about our religion ba. How about sa founder nyo? Yes, wala na kasi siya the time na na nabaptize ako.
yung mga membro na lang, yung mga active members of our religion na lang, sila doon, nagalit sila. So, may narinig ako na pag yung founder ng isang kulto, pag namatay, is maghahanap ulit sila ng ibang founder. Is that true? Yes, it's true. Kaya nga, iniwan kami ng mama at papa ko. Iniwan kami ng parents namin nang dahil sa bago na naman na religion dun sa Agusan. Same religion per different founder. Yes, at saka may different doctrines din. Sila. Oo. Iba-iba kasi yan, depende sa founder. Kung ano yung Kung ano yung maisip nila na pwede nilang na hindi naman akma sa Bible. Hindi, yun. Gagawin nila yun. So, Gusto ni mama na isama kami doon, pero I really prayed to God na makadesisyon na hindi talaga. Kahit na wala na kaming makain, ayaw ko talagang sumama. Gusto ko ako na lang yung magpalaki sa kapatid ko. Basta hindi lang kami sasama doon. Kasi alam ko na hindi talaga yung totoo, yung religion nila. Kasi before na umalis si mama, gabi yun, bigla na lang siyang nag-hug sa akin. And then, and then, siya nga, Joanne, sama ka, ganun. Kung ayaw ko talaga kasi alam ko, hindi yan totoo yung, yung pinaggagawa nyo. Siya nga, sige na, si Yuyo, isama natin, yung kapatid ko ba? Siya, wag mo isama si Junel. Ako na sa kanya, magpakain sa kanya, ako na magpatuloy ng pag-aaral niya. Pero hindi ko alam kung paano. Kasi nag-aaral din ako, wala akong work noon. Syempre nag-aaral ka din. Kaya nga nung nag-stop ako at saka naghanap ng trabaho para lang may pakain o matutusan yung pag-aaral ng kapatid ko. And then doon yung pagising mo sa morning, wala na yung parents mo. Wala na yung gamit. So wala ba kayong contact? Di ba sila nag-provide na allowance, ganun lang? Wala talagang wala sila nag-provide sa amin ba ng kahit pang foods. Kaya nga napakahirap. Pang-allowance sa school, wala ba talaga? Wala. So, ikaw lang nagwo-work? Oo. Tarang, binudget ko yung may work na ako, binudget ko talaga for food namin at saka sa allowance ng kapatid ko. Oo, sigad lang talaga yung yung pag-asa ko ba. Lord, wala na akong pake kung iiwan ako ng lahat. As long as I'm serving you. Diba may mga times na wala na kayong ulam? Anong ginagawa mo pag wala na kaming bigas para bukas? Alam mo ba yung time na wala kaming ulam sa bahay? Talagang walang bigas. Tapos nakita mo yung kapatid mo, nagutom na. Yung pinakapalan mo yung mukha mo ba? Pumunta sa neighbor mo sa kapitbahay na, uy, anong ulam nyo dito, te? Uy, yung sarap ng gulay, te, lutuin natin to. Yung nagbo-volunteer ako na ako magluto para may madala ako sa bahay na ulam. So, yung hindi ko in-expect na tutulungan ako ng Diyos sa pag-aaral ko. Kasi nga, during college times, kung Lord, napakahirap naman ito. Wala na akong pera, wala na akong baon pang allowance ko bukas. Saan ako makakuha nito, Lord? And then, may nagpapahiram. Yung parang, nagpapahiram ng pera. Parang, ni-whisper ni Lord yung tao ba na, huy, walang pera si Joanne, bigyan mo yun ng ganyan. So automatic na lang nagbibigay. Oo. Bigla na lang, Ging, ingin kasi yung ko palayaw. Ging, alam kong wala kang baon ngayon. May papahiram ako. Hala, talaga? Talagang God will provide yung alam talaga ng Diyos kahit hindi ka pa nag-ask. How about sa kapatid mo? Diba sabi mo sa akin, ikaw lang yung Adventist. Paano mo nadala yung kapatid mo? Hindi ko na-pursue yung kapatid ko about sa doctrine. In-invite ko lang siya pag may activities sa church. And then, I let him to mingle or to observe other youth. And also, I'm keep praying na mas maintindihan niya ba kung ano talaga yung work natin. At ngayon, ano na siya? Adventist na ba siya? So, I'm very happy talaga yung pag-provide ng Diyos. Kasi before ako nag-join ng 1,000 Missionary,
I prayed na, Lord, sige, I will join 1,000 missionary, but my problem is my brother. Hindi pa siya nakapagtapos, tapos iiwan ko siya, Lord. Paano na yan, Lord? Siguro di ko na lang itutuloy to. And then, yung pagtapos na namin sa pre-training, bigla na lang nag-chat yung kapatid ko na, ate, andito na ako sa MVC. Wow. Talagang napaiyak talaga ako. Bako, Lord, you're so good to me. Yung blessing ba after ng pag-response ng calling mo, tapos yun yung mga blessing na binigay ng Diyos. So dapat di tayo ma-worry, no? Hindi tayo ma-worry kung ano yung naiwan natin as long as we are serving Him. Kasi, kahit working siya, at least, talagang naintindihan din niya yung work. Oo. So, nag-decide siya na mag-TEO doon kahit working student siya. So, I'm very proud of him na naka-decide siya na kasi parang siguro naintindihan niya na kami lang yung Adventist dun sa community namin. Ang dami namin dun. 3 puroks dun. Tapos, sa isang purok, 80 to 90 families. So, ang dami, di ba? Parang nasa 500 families, 400 to 500 families ang nandun, nakatira sa amin. So, parang naintindihan siguro niya na we need to cooperate with God. So, napaka-happy ko. About you, Ate Jessa? I'm very blessed that I found Jesus in Seventh-day Adventist. So, napaka-blessed ko talaga, though grabe yung mga experiences ko during sa join ko pag-baptize ko. Pero, but then, God really wants me to work with Him sa community namin at saka sa family ko. Yung bang na-realize mo na, Lord, why I am here? Ano ba purpose ko dito? And then, yun yung answer niya na, okay, you need to study more about the Bible. And then, doon ako na-bless kung gaano yung Panginoon kabuti sa akin. Kaya, yung response ko sa kanya, nag-conduct ng Bible study doon, and I prioritize ko talaga yung mga active member ng mga cult doon. So may yung mga matatanda doon. So, pero before ako nag-decide na sila yung i-invite ko, talagang nag-pray ako, John, na Lord, this is not my work. This is your work. Nag-cooperate lang ako sa iyo, so please don't fail me. Yun lang yung prayer ko. And then, yung nag-asa ko sa kanila na pwede ba tayong mag-worship, Nay? Yung ganun. Yung ikaw lang yung wala kang kasama, walang mga youth from the church ko nga, hello, kayo ko ba to? Ganyan. Pero I trust Jesus that time. Then bigla na lang silang nag-response na, oh, mas maganda yan, gang. Yan yung need namin. Wow. Oo. So nag-start God. yun sa isang couple lang, and then nadagdagan ng mga iba pang couple at 11 sila, 11 families yung naka-receive ng word from God last year. And then, napaka-blessed. And then, kahit mahirap, yun bang yung napilitan ka lang na magturo din sa mga bata. But the Holy Spirit always remind you na wag mong sayangin yung panahon. Kasi may plano, yung may papagawa pa sa iyo ang Diyos sa susunod na mga taon. Kaya wag mong sayangin ngayon. So yun, trinay ko na mag-teach ng mga bata doon, 50. About Jesus. Tapos yun na love ko yung pagtuturo sa kanila for almost 6 months, once a week lang kasi nag-aaral ako, tapos meron din akong So sobrang hirap nun. Paano mo na-manage? Yung sa ko kasi, working ako that time, then yung TTH lang, yung Tuesday at Thursday lang yung classes mo, schedule. And then Monday, Wednesday, and Friday yung schedule ng Bible study. At saka sa Friday ng hapon is sa mga bata. So buti na lang yung schedule mo is MWF. Talagang plano talaga ng Diyos na yung city ko na mag-agree siya sa plano ko din na kung pwede, TTH, ma'am. TTH. Oo, pwede ba TTH na lang, ma'am? Kasi may
di ko kaya kasi 2 hours yung biyahe tapos Ang layo pa, no? I Gastusin. cannot provide my allowance Oo. every day. Oo. 200 each day. So, pinag-pray mo. Oo. At answer prayer talaga. Oh, answered prayer. Oh. Yun naintindihan ng teacher ko. Kung nga, sige, yun pala yung Struggle mo. Pinagbibisihan mo sa sarili mo doon. Sige, walang problema. So, ito yung subject na ibibigay ko sa'yo. Ito yung schedule mo, ganyan. So, yun, doon ko na-realize na talagang binuhay ako ng Diyos para doon, kahit mahirap. Kasi napaka-prejudice ng mga tao sa pagdating sa Seventh-day Adventist, but still trinay ko na yung gagawin yung will ni Lord. Kahit na araw-araw, ito na naman si Joanne, tuturo naman sa mga bata, dadalhin na naman yan sa simbahan. Oo. Yung Saturday, pag Sabat, hindi lang ako ang nagsisimba chon. Nagdadala talaga ako ng 2 years old na bata. Hiniram ko sa kapitbahay namin. Ate, gusto ko talagang mag-alaga ng bata doon. I-try ko ba? And then, iba pa. Meron pa akong dadalhin na 6 years old, tsaka 7 years old, at tsaka mga dalagita. At tsaka isang parent. So, I want to try na yung magdala ng mga kapitbahay ko. And then, pag punta na namin sa highway, ganyan rin yung mga bata. Ate, sabi nila, sisimba ka, pero yung ugali mo, napakamasama. Ako, wag mo na silang, wag ka nang makinig sa mga, kung ano man yung mga hindi totoo. Naman ako nag-provide. I know that God always provide for that. Wow. By using So, nag-pray instrument. ka. Pray na naman. Kutso, ako, Lord, gusto ko i-try. Alam ko na gusto mo din na ako yung magawa ng gusto mo ipapagawa sa akin. So, saan ako nito, yung mga sources ko, materials para sa mga bata. Siyempre, hindi na lang. Snacks. Kasi yan yung mga bata. Oo. So, yun bang inaano ka ng Holy Spirit na, punta ka doon. May pera dyan. May pera yung taong yan. Pakapal naman yung mukha ko, Day. Ako, Nay, magkakandak ako ng ng VBS doon sa community namin. Siya, anong need mo? Pera? Wow. Ganyan. Snacks nila, dyan. Wow! Hindi mo pa natapos yung mo, yung pag-promote mo, pero may binigay na. Yung talagang, yung nag-goodness si Lord. All you need to do is to just cooperate lang. Just to God. follow. At saka, yung hindi lang Trust. Trust, hindi lang sa mind mo lang ba, yung mga plano mo at plano ni Lord, dapat May action din. At huwag kang matakot, no? Huwag palang mag-worry, ate. Walking with God is not easy. So, walking with God doesn't mean na free tayo sa sa stress at saka sa mga struggles in life. But walking with God, so same din sa situation ni Jesus before, na punong-puno siya ng mga criticisms, judgments, at saka problema. But then, yung faith yung nag-hold sa kanya na yan din yung dapat na i-manifest natin, yung faith natin sa Panginoon, na kahit anong mangyari sa surroundings sa atin na community at saka inside in our family, but still walk with Him and trust Him. And then always i-ask si Lord na, ano yung purpose ko, Lord? So please help me and enlighten my mind for that. Yung i-deny mo talaga yung sarili mo iba para sa iba. Wow. Ang masasabi ko lang is to always read the scriptures. Kasi pag di mo malalaman kung sino, ang hirap kasi kung alam mo lang yung word na Jesus, but then di mo alam kung sino siya. Oo. Kung ano yung purpose nga na nagpakamatay siya. And so, yun yung ma-advise ko, na always read and always pray to God for the outpouring of the Holy Spirit, na yung mo yung voice niya,
ma-recognize mo yung small voice. How about Oo. you? So ayan po mga kapatid, ito pong nadungog ang iyahang conversion story. So kahibalo ta mga igsuon nga siya usa ka Rizalian for 19 years. Tapos na siya ay kanang prejudice sa Seventh-day Adventist kay kanalaging murag kuan kulto o sa ba. Pero na-realize niya nga ang ilang pidi ay nga simbahan mo dahil kulto. So sa kaadlaw niya na nangwan niya, nanguyab niya ba. Nga usa day ka Seventh-day Adventist. So wala siya makabalo nga gi-invite siya so kaadlaw gi-invite siya dito sa simbahan. So gudahom siya ug asa siya manglaag pero dito day sulod sa simbahan. Nya karon mga igsoon kay naka-pray day siya. So nakapangayo day siya sa Ginoo nga og ganahan siya og kanang usa ka uyab o boyfriend nga kana bang Diyos nun po. So moto natubag iyang pagampo. So hantod nga nagpabaptize siya dayon sa iyang pamilya kuan gyud siya gi-prejudice siya sa iyang pamilya, kasabaan siya, awayon siya. Tapos sa ilang community kay mga igsoon sa ilang day community usa day kanang community sa Rizalian murag compound ba, no? So sila ra man day mo Adventist dito. So napakanindot gyud ay ang Ginoo mga igsoon kung gamiton gyud kaniya diha sa lugar, gamiton gyud kadiha. So gikuan siya dito sa ilahang community nga nganong napakadiha nga sa Badista man day ka pahawa na kadiri ana ba mura sa gipalayas angtod nga niabot ang panahon nga iyang ginikanan kay namatay naman ilang founder itong community. So nibalhin og lain nga simbahan pero mo ra kuno gihapon Rizalian. So siya kabalo siya nga dili gyud na tinuod so iyang ni pabilin gyud siya. So ni biya iyang ginikanan pagmatay niya sa kabuntag wala na iyang ginikanan kay tuwa na sa ilahang community. So dito di ay og unsa day ang founder unsay mahuna-unaan sa founder nga doktrina so mo poy iyahang isunod. So mao po na isulod tapos pagkahuman mao na ipasunod ninyo. So hantod nga tagaan siya og Bible. So nabasa siya sa Bible hantod nga wala gud sa lain nga hinagiban mga igsoon nga iyahang kanang gidala kung dili ang pag-ampo ra gyud og pagpangayo ngadto sa Ginoo. Mao ginayahang gikuan, Lord, unsaon ako ni? Lord, asa ko ani paingon? Lord, humana na ba? So wala gud sila hinigiman ang pag-ampo ra gyud o pagsalig sa ato ang buhi nga Dios. So hinaut ko mga igsoon nga do na moy na putlo nga pagtulunan sa iyang conversion story. So basod po mga igsoon nga katong iyang conversion story nakapadasig pud sa inyo kay para pud ta magpadayon sa pag-alagad sa ato ang Ginoo diri sa Seventh-day Adventist. So Seventh-day Adventist igo lamang magpugas sa mensahe nga gibilin sa atong buhi nga Dios, sa atong Ginoo o ang Ginoo na mismo o ikaw mismo mo ay mopatubo sa imong kaugalingon ngadto kaniya. So ginahanglan nga dili lang nato madunggan nga ang ngalan nga Jesus Christ kundi ato apong masabtan kung kinsa siya pinaagi sa pagbasa sa balaan nga kasulatan. So nya na mga igsoon, God bless inyong tanan o hinaut ko nga doon lagi may mapupo nga pagtulunan. Bye bye.